And para sa ating mga subscribers sa ating YouTube channel na Money Tree Lover, yes, lahat po nag-aantay ng updates sa ating Money Tree. Kumusta na nga ba? Yes, this is our new update guys sa ating Money Tree, kung ano na ba ang nangyayari. But ito po yung Money Tree natin na naglilegi. Yes, may mga naglilegi po tayong Money Tree. But ito pinapakita ko sa inyo, this is the healthy Money Tree guys. Money Tree. And again guys, ipapakita ko sa inyo kung ano na nga ba ang nangyayari sa ating mga Money Tree or halaman ng pera. Kumustahin natin sila. Let's go! This is Media Beliling, sharing you my daily life, food and nature, hosting gig, my story and my simple life. Don't forget to like, share, and subscribe. I love you. And so again, hello everyone. Welcome back again to our new vlog and our new video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please don't forget to subscribe to our YouTube channel guys. And again, sa video na ito po yung video sa mga naghahanap ng ating mga money tree, kung ano na ba ang nangyari sa kanila. So itong money tree natin guys is from peso 1 to phase 2. Now here, dito na tayo sa outside world. Welcome to outside world. I mean guys, ito po yung ating kung saan na po tayo nakatira ngayon. So, ito na po ang nangyayari sa ating Money Tree guys. Kung asa sila, nandoon din ako. Or kung asan ako, nandun din sila. So again guys, sa video na ito is, as you can see, yung ating Money Tree medyo hindi po siya healthy. May nakikita po akong mga ano sa dahon niya. May mga something nasisira yung mga dahon, nasusunog din yung ibang dahon. Tapos yung kanyang stem, yeah, is hindi po ganun ka-healthy. So that's why ang gagawin ko ngayon is puputulan ko po sila, ipopropagate ko po ang Money Tree ko today. Guys, medyo hindi na ako marunong mag-vlog, magsalita sa vlog kasi medyo hindi na ako marunong mag-vlog. as you can see, ayan, new video po ito and hindi ko po alam kung may mga manonood pa ba sa aking video. Ayan, I hope na meron pa. So again, sa video na ito is puputulan ko yung ating mga Money Tree. Kung ano na po ang nangyayari sa kanila is ganito na po sila. As you can see, medyo naglilegi po sila kasi hindi na po sila masyadong naaruga. Ayan, para ako walang aruga. Sige na, ito na nga. First is isa-sanitize na muna natin ang ating gagamitin na gunting. Yes, nawala na po yung cutter ko for mga plants guys. Binigay po yun sa akin ng aking isang subscribers dati. Pero nawala po yun guys sa kakalipat-lipat ko ng bahay. Ayan, as of now, ito po yung gagamitin natin, the gunting. Ayan. So ngayon pa lang guys, please bear with me with this video kay medyo mahaba-haba po talaga itong video na ito. Ayan, medyo taas gid nga itong video nga pagabuhimuon karong adlaw, charis. At ito na nga guys, ipapakita ko na po kung paano ko po siya gagawin or pag-propagate ng ating Money Tree na naglilegi as of now. So as you can see, ganyan po yung mga leaves or leaf niya, hindi po talaga siya healthy. May nagyayelo, may mga nagbabahay ng mga spiders. Again guys, medyo hindi po siya naatiman talaga. Ay, nagme-mix-mix na po talaga yung Bisaya at saka Tagalog natin dito. So, kaya nga, ang gagawin natin is puputulin natin siya. Paano ko nga ba siya ipopropagate? Ang ganito bang mga Money Tree or ganito ba kalalaking mga Money Tree is mapropagate ba? Yes po, opo. The answer is yes. Opo, mapropagate po natin ang ganito katangkad or ganito po kataas na Money Tree. At isa po din sa effect ng propagation na ito is blush. Paano ba? Mubaga, kung baga, yung mga dahon ng ating mga Money Tree kasi nga magkakaroon po sila ng new leaf or bagong dahon. Kaya ganito po yung gagawin natin guys. We cut the Money Tree doon po sa ibabaw na kung saan, although papangit po talaga siya guys. Ang effect po nito, papangit po talaga siya kasi mawawalan po ng dahon yung ating mga Money Tree. But, yes po, ayan, sa ating gagawin na propagation, okay lang po yan na pinuputulan po natin ang ibabaw ng ating mga Money Tree. Okay lang po yan guys. As you can see, tingnan mo po yung mga dahon ng ating mga pinutol guys. Ang papangit po. Tapos may something na mga, parang mga
hindi ko malalaman kung ano po yung mga insects na nandiyan sa ating money tree. Siguro sa katagalan na din na panahon na hindi na. Actually, itong money tree na talaga ito guys, I think nasa mga 3 years old na ito. Although hindi po silang tumangkad talaga or tumaas kasi nga yung pot nila is yung mga maliliit lang. And hindi na din ako nakabili ng mga malalaking pot pa kasi many years, many months hindi po ako nag-garden na. Kaya as of now, gusto kong ibalik yung gardening guys kasi gardening is one of my escape para mawala yung or matanggal yung mga stress. Skip sa ating mga problema. Kung may iba guys, may mga hobbies na ano-ano ang ginagawa, nagra-rides. Well, ako, eto po ang money tree or nagtatanim po ng mga halaman. Kahit anong halaman naman guys, nakakawala po ng stress. So, ang ginawa ko, yes, tinanggal ko po yung top ng ating mga money tree. Pero, yung mga dahon na medyo pangit is tinanggal ko din po. Ang iniwan ko lang is yung healthy looking na mga dahon ng ating mga money tree. As you can see, may mga nagbabahay po ng mga spiders sa ating mga money tree na sa dahon nila. Kaya, ang ginawa ko is pinutol ko yung ibang mga dahon and syempre, tinanggal na natin. Tapos yung natira is yung mga healthy looking na mga leaf. So, ganyan lamang. I don't know guys kung ginagawa nyo ito sa inyong mga money tree. Pero comment down below kung ganito din yung ginagawa nyo sa inyong mga money tree. Sino ba yung may mga halaman or nag-aalaga dyan ng money tree? Anyway guys, sa money tree, merong different kinds of money tree na sinasabi nila. Pero si Pachera aquatica or si money tree, siya po ang isa sa pinaka sinasabi nila na pinakamaswerteng halaman for the year 2026. Yes, nagsisearch po ako niyan. Mula noon hanggang ngayon, ayan, siya pa rin talaga. Ayan. I don't know kung may meron na ba sa inyo. Kasi yung iba kasi pag tinitingnan nila, sinasabi nila, ay ano naman yan, puno ng balanghoy. Hindi po yan puno ng balanghoy. Yung dahon lang talaga niya. Parang kung tignan mo, ay ano ba yan? Ano, balanghoy ba yan? Pero hindi po talaga siya balanghoy. At tapos yung pinaka-old po na trunks niya is para din po talaga siyang parang yung nasa ilalim ng balanghoy, kumbaga unod sa balanghoy, yun po, kung titignan niyo po talaga, may may old po ako na puno ng money tree. Papakita ko po yun sa inyo guys. And the next video na siguro kami, medyo mahaba naman tayo with this video. Uy. Yes, and so ganito na po ang nangyayari sa ating money tree guys. As you can see, wala na po siyang dahon. Ayan. At ganyan po yung kanyang trunks. Again, naka-braided po siya. That was a braided of 7 stalks po ang puno na ito. Kumbaga 7 puno po siya. Why? Nagtatanong kayo kung bakit naka-braid na siya ng ganyan. Kasi nung maliit pa lang siya, so braided po na siya. And we have here our new pot. Yan. Ito po siya guys is 7 stem din po siya. Pero etong puno na ito, yung iba is nasasapawan ng mga malalaking stem. Pero medyo niyakap po ng malaking stem yung mga maliliit na stem, and nasasayangan po akong tanggalin sila guys. So that's why hinahayaan ko na lang na ganyan yung kanilang braided sa bandang ibabaw kasi medyo risky na din siya pag tinatanggal ko po yung ibang mga plants or yung ibang mga puno. Ang ending kasi nun masisira yung ibang mga puno. So that's why hinahayaan ko na lang. Pero anyway guys, kung i-change pot po ito ng malaking pot, lalaki po talaga ang ating puno na ito or money tree pot or plants na ito. So with this guys, ikakat ko muna kayo sa ating discussion with this video. Guys, isisingit ko lang po ang aking microphone na ginagamit po with this video. As you can see, wala po kayong maririnig na mga ingay sa labas ng ating bahay. May mga nagdadaanan po mga sasakyan pero hindi nyo po yun maririnig kasi I am using the Boya VYB2 microphone or wireless microphone guys. Sa lahat po ng mga nagba-vlog out there, you can check this out. Ilalagay ko po dyan sa ating description box kung saan po nyo po pwedeng ma-order ang microphone na ito. Again guys, Boya BYV to, tama ba? Wireless microphone. Yan po yung ginagamit ko. Yung pink one guys, may mga iba't ibang color or kulay. I think we have black
and also pink. And but I choose pink kasi pink is a girl one. Ada. Yes, and tama na ang advertisement. Ito na, ipagpatuloy na natin ang ating discussion. So, as you can see guys, pinuputol ko ulit yung mga dahon na medyo pangit po na dahon talaga. I don't know, parang may mga insects din talaga na nagha-hide sa ilalim po ng ating mga dahon ng money tree. Kaya naman guys, pinili ko na lang tanggalin para pag maitanim natin sila or mapropagate natin sila into the other pot, ay mga healthy leaves na po ang nandoon and wala na yung mga pangit na dahon. So, mahalagang impormasyon din po na kapag nag-propagate ka, huwag niyo pong ubusin tanggalin yung dahon po na nasa ibabaw ng ating mga money tree. Asa sa mga nagsasabi dyan, hindi ba yan namamatay yan kapag propagate mo or nilagay mo sa tinanim mo, hindi ba yan namamatay? Kapag ganito pa po, guys, for me mas madali po i-propagate itong mga ganito pa kaliliit na mga money tree or hindi ganun pa, hindi pa talaga yung puno. Kasi for me, kapag yung puno na tapos yung mga sanga-sanga na is i-propagate mo, for me, mas mahirap po yung buhayin, lalong-lalo na yung mga dahon na inilalagay daw sa water, like water propagation, hindi po ako nabubuhayan nun. Ewan ko, pero ginawa ko na po ang lahat guys. Hindi po talaga ako nabubuhayan ng mga money tree na by the water propagation. Ewan ko kung paano nila yun ginagawa. But I hope sana magawa ko yan soon. Yung iba kasi is nilalagay lang sa tubig, may bato ng kaunti. Tapos wala, after ilang mga weeks, may mga ugat na yung dahon ng money tree. Pero ako guys, ginawa ko na po yan. Ang ending, malata man siya. Oy, hindi man talaga ito nagkakaroon ng roots. Di ko alam kung paano nila yun ginagawa. Like everyday ba chini-change ng water? But I don't know. Hindi po yan ang ating topic for today. But I hope someday magawa ko po yung ganyan po. Yan, yung white po na nasa dahon or yung mga yellow na nasa dahon guys. Yan po yung sinasabi ko na parang may something po sa aking halaman ng mga money tree. That's why yan po yung mga tinatanggal ko. Ayan, tignan ko yan. As you can see, yung nakikita nyo pong putol na dahon or yung yan po siya. Titigan ko po yan kung mabubuhay ba talaga yan. Try ko kung hindi ba yan siya masisira kapag itatanim natin. Kasi walang dahon, as you can see, wala siyang dahon sa ibabaw. Yes, down to the next money tree that we have here. Dito na yung pangatlong pot na meron tayo. Same sa first and the second pot, ganun pa din po ang ating ginagawa. Tinatanggal and then iniwan yung mga healthy na mga dahon or mga leaf. But as you know guys, ang effect po sa ating halaman kapag ginaganito po natin is talagang wala po talagang dahon yung ating puno ng pera or yung ating money plant or yung Pachera aquatica natin. Like, nasa isang pot lang siya, tapos akala mo parang kahoy lang napatay na. Pero hindi po yan patay, guys. Again, proper care po ng money tree, guys, is wag niyo po siyang i-overwater. Kasi ma-overwhelm yan sa water, guys. At saka madideds. So, that's why wag niyo pong i-overwater yung ating mga money tree. Paulit-ulit ko na po yung sinasabi, binabanggit sa aking mga vlogs. Noon pa man, magpahanggang ngayon, yes, hindi po mag-stay ang mga money tree po na ito kung ino-overwater ko sila. Again, safe to say, once a week, pwede nyo po siyang buhusan or diligan ng napakaraming tubig sa isang pot. Once a week. Guys, pwede din po siyang gawing indoor plant, si money tree. Yes po, opo. May indoor plant po ako dito na nasa loob ng aking kwarto. As in, si money tree po talaga. Pero gagawan ko yan ng vlog in the future. Ayun, in the future gagawan ko po yan ng video, but not for now kasi again, as of now makikita ko po nasa 21 minutes po yung ating video, but I hope na gagawin ko po siyang medyo nubo lang kay para hindi po kayo mapulaan talaga sa aking pagmumukha and sa aking pagnanawong talaga. Uy! And yes, sa wakas guys, natapos na nating patulan ng ating mga money tree plant, yung ating mga top at lagay ko muna sila sa set aside ko muna sila while yung ating mga mother plants, and ganyan lang po kahahaba yung ating mga money tree guys. Hindi po sila tumaas talaga ng tumaas. Again, that was 3 years old. 3 years old ba? Or yes, I think mga 3 to 4 years old na po yung mga money tree na yan. Yung mga nasa pot na yan. Ganyan lang po sila. Hindi po sila humaba. Kasi nga, kung ililipat mo siguro sila sa malaking pot,
lalaki po talaga yung money tree. Nakikita nyo ba yung money tree dyan sa gilid, guys? Yung medyo malaki na money tree. Yan po yung pinaka malaki ko na money tree. Pero as of now, hindi po siya nagbibigay ng bunga. Kasi nga, I think magbubunga lang po yung money tree, guys, kapag nasa ground talaga siya itatanim. Pero kung nasa pot, I hope na magbunga talaga siya, guys. Pero ilang taon na din yan dyan, guys. Nasa phase 2 pa lang yan siya. Pagtanim ko niyan, parang yung stem niya is, nakikita nyo ba yung mga hinlalaki nyo sa inyong mga kamay? Ganyan lang po kalaki ang puno na yan dati. Pero as of now, tingnan nyo naman, parang ano na siya, parang braso na po natin. Ganyan na po sila kalalaki. So as of now, ililipat ko sila sa may, hindi naman gaanong mainit. Sa area na yan, guys, is hindi naman siya gaanong mainit. And may, again, importante kasi makakuha sila ng enough sunlight kasi nga yung mga dahon nila is tinapkat natin. So that's why importante po yung makakuha sila ng enough sunlight. As of now, yung mga halaman ko talaga is parang bumabalik na po sila into dati na healthy looking and gwapa, liwat sa ako. Huy! Again, guys, pinipilit ko po talaga silang ibalik sa healthy looking po sila kasi parang nasasad din ako kapag pangit po yung halaman nagre-reflect po yan sa may-ari. Sure. So as of now, ayan, meron po tayo ditong that was a lucky bamboo. Sino ba ang mahilig din sa lucky bamboo? Lucky bamboo, guys, is one of the lucky plants. Kaya naman, grab yours now. Marami yan dyan sa inyo. Siguro makikita nyo yan kahit saan. Nagdedepende lang po talaga yan sa pag-aalaga. Pero alam nyo, guys, si lucky bamboo, medyo mailap siya sa akin. Hindi ko pa nakuha yung kaniyang, kung paano siya, hanggang ngayon hindi ko pa po nakuha yung kaniyang timpla kung paano ba siya alagaan. Yan si lucky bamboo. Talagang ang ilap niya sa akin, hindi ko alam kung paano or bakit. Yung ano ko talaga is talagang si money tree, gamay na gamay ko na po yan siya kung paano yan siya aalagaan. Kahit magmamashi yung stem niya, kaya ko po yan siyang ibalik sa into normal. Ayan, again, that was one of my favorite plants talaga, the money tree. And here we go, ready to another money tree, guys, na medyo mahaba na at ito talaga is super naglelegi po yung plants na ito or as you can see, makikita nyo malaki po yung kanyang lagayan pero bago ko lang po kasi yan siya dyan nilagay kaya medyo malaki po yung kanyang lagayan at legi po siya tignan. But guys, ayan, ipopropagate ko din po ang plants na ito at and after that propagation, guys, is eto na po yung ating mga top cut. So eto na po yung mga natanim natin sa isang pot. So as of now, may 29 stem po sa loob ng pot na ito. Isang pot na po, pinagsiksikan ko na lang po sila kasi wala na po akong ibang pot at wala na po akong makitang ibang pagtamnan po nila. Kaya again, nilalagay ko na lang po sila sa isang pot, pinagsiksikan ko na lang po sila. Ayan, sa magtatanong po is mabubuhay po ba daw sila? Well, see. Ito po yung isa sa mga top cut, guys. Bubunutin ko lang, baka akalain nyo kasi is tubo na yan siya or may mga roots na yan. Wala pa po yan silang mga roots, guys. Again, dahil wala na po akong mga seeds sa ating mga money tree. That's why mga new top cut po yan. So, ito na yung ating mga mother plants. Yes, as you can see, wala po talagang silang mga dahon. Anyway, kapag mother plants, guys, okay lang pag walang dahon. Kasi yan po yung magproduce ng new leaf at para medyo bushy po siya tignan. Or kumbaga ni mubaga ba iyahang dahon and health
healthy looking na dayon siya. So yan guys, and eto pa yung isa na tinapkat ko na lang. Yes, at eto po yung nagsosolo po na medyo malaki po na money tree. Ayan. Again, eto po is 7 stems na nasa isang pot na malaki yung mga baldi-baldi na hindi na po ginagamit guys. Malaki na po yung mga stems na to ha, kasi imagine yun pong baldi ng isang paint. Yan po yung lagyan natin guys. So, sa mga sa ating mga kasamahan dyan, no, sa mga plantita na may mga balde, wag nyo pong itapon, magagamit po natin yan siya. Ito po yung aking isa sa aking, I think ito yung pinaka-healthy na money tree ko guys. As of now, aside doon sa napakalaking pot na white pot, healthy din yun kasi 3 stem tapos malalaki na din yung kanyang stem and matagal na din yun sa akin. Ito po is isa sa mga healthy looking na aking mga money tree. And alright guys, dito ko na po tatapusin ating vlog for today's video. Maraming salamat po everyone. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Once again, this is me, Ate Mutia Baliling. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babushin. Paalam. Bye! See you again on our next vlog, our next video. Bye!